Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces? Sa buong buwan ng November 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di adjust nyo na lang ang video napin ito. Kung hindi pa rin, dito na itong last deck. Ano to? So, hindi ko makuha kung anong idea ng creator dito sa Five of Pentacles. Bakit ganito itsura nito? Sa bagay, card din naman ng worriness yun. Ay, bakit nagwo-worry itong lalaki? Kasi ito yung front, yung babae. Marami, di ba meaning nito? Insecurity, poverty, may nawala sa kanyang something, o hardship. Pero alam ko temporary hardship. Kung hardship man siya, temporary lang. Siguro, insecure siya. Baka di siya type nitong babae. Kaya ganon. Medyo balisa siya doon. Ano to? Four Pentacles. So, yung lalaki, imbis na siya yung magbayad, yung babae pa yung nagbayad. O, kaloko. Mas pinili niya pa sintas na lang kaysa magbayad. Yung babae na yung nagbayad. Alam mo kasi, ibang case ay frugality to pagiging barat. In control ng money. Laging in control. O possessive, selfishness. Priority ang stability, security, to the full. Taking risk. Pero bakit ganun? May sasakyan doon. Taking risk na, tumawid pa rin siguro kahit may sasakyan. Ewan ko anong idea ng creator dito. Ito, Nine of Pentacles, syempre masaya siya sa pera niya. Ano siya? Feeling satisfied, contented. Kaya niya mabuhay mag-isa kasi may pera siya. So, self-reliance, self-independence, confidence. Overall, ano yan? So, may someone na ang dating ito na siguro yung nangyayari sa past o present na problemado yung tao dito, since dalawa yung pentacles, problemado sa pera siguro. Doon siya nagwo-worry sa money. Kasi source of security, stability ay money. Pag ganito na Four Pentacles, the Fool, na parang magta-try ng something new. So, sabihin natin, may gagawin yung iba sa inyo na something new para maka-earn ng money, at papatok yun. Dahil Nine of Pentacles to. So again, sabi ko nga kanina,
Yun yung card ng contentment. O masaya sa pera niya. Parang nagbunga yung pinaghirapan niya. Ano siya eh, alam ko pwede rin siyang card ng leisure. So, yun ang mahalaga, di ba? Magkapera. Okay? Ewan ko kung anong gagawin nyo. Para magkapera dito. Pero mag-try kayo ng something new dito eh. Pero ang nakakapagtaka lang, from 5 of Pentacles, bumalik siya sa 4. So, ibig sabihin, eto na talaga yung nangyayari, na nagipit yung iba sa inyo, na bumalik siya sa pagiging barat o pag-conserve ng money. Na para bang nag-iisip siya, paano pa ba madadagdagan yung pera? Kaya, eto, magta-try ng something new, magte-take risk. May new beginning kasi to eh, na maaaring gawin yung iba sa inyo. Ano pa banda for? So, yun lang naisip ko. Parang mag-take siya ng chance eh, na i-grab ang opportunity na maaaring dumating. O siya mismo mag-create ng opportunity para sa sarili niya at ito nga, itong maganda. Magiging masaya, magkakapera, magbubunga ang hard work. Anyways, hindi ko na pahabain. Mahaba na masyado. Punta na tayo dito. Ito na pang detalye. Wow, ito magandang combination in a way na makakatanggap ng good news o mensahe ang iba sa inyo. At ito ay probably regarding relationship in general. Good news sa relationship, romance, love life. Okay? Good news o communication. So, pwedeng may someone na magbalik sa nakaraan na hindi nyo na nakakausap, baka yun na yung mensahe mula sa taong mahal ng iba sa inyo. So, case-to-case basis. O baka maging sila ng crush niya. O baka may chance na magkaroon ng communication sa pagitan ng crush o ex. Basta ang mahalaga, may something good na maaaring mangyari sa topic ng love. Kasi pwede rin naman kung in a relationship, baka may sabihin yung partner niya na ikasasaya niya. O baka may mag-confess ng feelings sa inyo, na crush daw siya. O case-to-case basis, di ba? O baka kayo yung mag-confess. Kasi pwede yung vice versa. Basta ang mahalaga, good news to sa love life para sa iba sa inyo. Asahan natin yan. Pisces to, no? O flattery. Ano to? 29, wala naman. 44, wala. Magiging masaya yung iba sa inyo kasi pangangakuan yung iba sa inyo na igagala siya. O pupunta sila somewhere. Then parang may traveling na maaaring mangyari na ipapangako ng someone sa iba sa inyo na pupunta sila sa ganitong lugar. So, pangakakuan yung iba sa inyo na i-date, igagala, o pupunta sila somewhere. So, parang gala to. Okay? May magyayaya siguro.
Gumala. With a friend nyo to, kapartner, crush, ex, basta yun. May magyayaya sa iba sa inyo, gumala. So, babasahin ko na lang to kasi madali naman to intindihin. Freedom. Healthy space and room to breathe. Unexpected connection. Opposites attract. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo if it's sa inyo. Guided steps to great love. Follow the path of ascension. Real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. Yan na ba to? Apat. Itong 5. Wow! Marriage, oh. Wedding bells are ringing. So, yung iba ay kakasal na. Sa month na to, may engage. O, pwede rin tong arranged marriage. Natural evolution. Let the situation unfold naturally. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.